bagong abilidad na ito, at kayang-kaya niya nang i-dismantle ang blood barrier. Pero sabi niya ay wala pa daw siyang oras sa ngayon, kaya sisirain na lang daw niya muna itong bagay na ito. At ayun na nga, merong isang malakas na pagsabog na nangyari, na kinagulat ng lahat na umabot pa hanggang labas. Tuwang-tuwa si Hines at ang skeleton niya, dahil nakita din niya sa wakas ang hinahanap niya. Nasa harap na niya ngayon ang second fragment, the Immortal King. Kukunin na sana ito ni skeleton na Hines, nang biglang merong isang malakas na aura ang lumabas. Sa sobrang lakas ng aura na ito, biglang napagtanto ni Hines na dapat lipat niya lahat ng channel ng kanyang mental strength sa isa lang kay Hines. At ginawa naman niya ito nang merong isang biglang malakas na pagsabog, na nasaksihan nila Lord Wirak na late na ba tayo, sabi ng kasama ni Lord Wirak. Nagulat sila na merong isang skeleton na lumabas, na nababalot ng isang malakas na aura sa harap nila. Nagcast ng fireball spell ang mga vampire sa skeleton ni Hines. Pero parang wala lang nangyari. Napahawak ang skeleton sa dibdib niya, at isa-isa tinapos ang mga vampire na nagcast ng spell. Nagulat si Lord Wirak na nasaksihan niya, at makikita sa system window ni Hines na nag-evolve na ang kanyang skill sa immortality. At na-acquired na din niya ang Forbidden Knowledge. Nagulat ang mga tao sa nangyari sa chamber. Sa kabilang banda nakita ng mga knight ang isang usok na asul. Nung una inakala nila na ito ay simpleng alikabok man lang. Pero nung tinignan nilang mabuti na pagtanto nila na hindi ito basta-basta usok. Naubo pa ang ibang kasamahan ng mga knight dahil sa usok na to. At ito daw ay isang senyales ng resurrection of Immortal King. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ganahan pa kaming gumawa ng mga ganito kagandang Tagalog recap sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng chapter 1-0 ng manhwa, nagulat ang mga vampire sa nakita ng kanilang mga mata. Mas malakas daw itong resurrection na to ng hindi lang 5 beses, kun 10 pa. Makikita natin sa system window na si Hans o ang skeleton ni Hines ay isa ng undead, at isa na lang kailangan niya para Immortal King fragment. Pero ayos sa system window na pwede pa din mawala ang kakayahan niyang mag-resurrect kung ang core ng skeleton na si Hans ay masira. Dito makikita na nagkaroon ng additional unique skills si Hans, nang biglang lumabas ang tungkol na bungo, na kayang i-inherit ang lahat ng secret at knowledge, mapa-forbidden man yan. Sa ngayon mga kamanhwa, hindi pa natin alam if ano nga ba ito talagang forbidden na magic ni Hans, pero isa ang alam natin na malapit na siya sa pagiging totoong Immortal King. Kinaharap ni Hans ang ibang mga vampire. Hindi na din maintindihan ng mga vampire ang nangyayari. Ang maski ang alagad ni Lord Wirak ay bigla na lang merong skeleton na humila. Naglabis na kinagulat ni Lord Wirak at sa mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang merong sumaksak kay Lord Wirak na labis na naging sobrang sakit para sa kanya. Pero kahit sobrang sakit na ng mga tama ni Lord Wirak, nakapagtanong pa din siya sa ating bida, na kung na-absorb daw ba niya ng buo ang fragment, at paano daw ba niyang nagawa na mamatiis ang lahat ng dark thought gamit ang sarili niya. Sa sobrang dami niyang gustong malaman, merong tao sa likod Lord Wirak na sumagot, at sabay kagat sa likod niya mga kamanhwa. Nagulat siya na ang kumagat sa kanya ay si Hines na ginawa niyang vampire. Nagkabaliktad ang mga pangyayari ngayon. Dahil sa kabilang chapter mga kamanhwa ay si Hines ang kinagat at ngayon naman ay si Lord Wirak naman ang nakagat. Mukhang papunta na ata tayo sa bromance mga kamanhwa. Makikita natin dito na nakatayo si Hans habang merong mapang-asar na tawa. After makagat ni Hines si Lord Wirak, meron namang nag-pop up na system window na nagkaroon daw ng evolutions. Na ang dating low blood kin ay nag-evolve sa pagiging pure blood. Nalabis naman kinatuwa ni Hines na siya ay isang pure blood na. Sa umpisa pa lang ng teorya niya na pag kinain niya ang mga vampire na mas malakas sa kanya, nararamdaman niya na pwede siyang mag-evolve at hindi siya nagkamali sa teorya niya. Sa kabilang banda, lumilikas ang ibang mga vampire sa pangyayari. Yung iba sa kanila ay umiiyak pa, na para sa kanila na ang pagbagsak ni Lord Wirak ay nangangahulugan na hindi nila kaya ang kalaban. At napansin ng isang vampire na ang mga abo na nahuhulog ay nangangahulugan din ng dami ng kalaban. At sobrang lakas daw talaga ng kalaban nila. At isa pa sa iniisip ng mga vampire na ang araw sa taas nila ay palakas ng palakas at mukhang hindi nila kakayanin, kaya kailangan nilang bumalik sa headquarters nila para makahingi ng assistance. Habang pabalik sila sa kanilang headquarters, makikita dito ang isang lalaki na mabilis na tumatakbo at sa tingin niya ay naligaw na niya ang humahabol sa kanya. Nang biglang nagpakita ang skeleton ni Hines at kinuha ang lalaki. Sa city pala na ito mga kamanhwa, gustong ubusin ni Hines ang mga kasabwat ng mga vampire at ang mga natitirang Varkolak na nasa city. Habang si Hines na vampire ay nag-hire ng isang maliit na merchant band kasama ang mga bata na si Diana at ang kanyang kapatid na lalaki para lumabas ng city.
Tuwang-tuwa ang mga bata kay Heinz at malapit ang loob nila kay Heinz dahil para sa kanila isang superhero si Heinz. At dahil sa pagyayabang ni Heinz, pinakitaan niya ang mga batang ito ng isang cooking skills niya at sobra namang kinatuwa to ng mga bata. At pagtapos magluto ni Heinz ay sobrang natuwa ang mga bata sa pagkain na niluto ni Heinz. Para kay Heinz ang mga batang ito ay mas mukhang kalmado na sa ngayon kumpara sa dati nung nakilala niya itong mga ito. Kahit alam niya na ang pag-alis sa city ay isang malaking bigat para sa kanila. Tinanong ni Heinz if totoo bang merong shop sa pupuntahan nila ang uncle ni Diane. At sumagot naman to na totoo daw yun. Pero kung makita niya ako at hindi siya masaya ay okay lang, sabi ni Diane. Kaya wag na daw mag-alala si Heinz. Isip-isip ni Heinz, if hindi pumayag ang tito ni Diane na magstay ang mga batang to sa kanila, ay babayaran niya na lang to para alagaan ang mga batang ito, at biglang napagtanto ni Heinz na hindi naman siya dating ganto. At malaki ang pinagbago niya nung simula nang mapunta siya sa mundo na ito. Habang nagmumuni-muni si Heinz, biglang naisip ni Diane na, bakit parang hindi ka nagugutom? Kailangan mo ba ng dugo? At sagot lang ni Heinz na okay lang naman daw siya. Pero sa totoo niyan, ay satisfied pa siya kasi kinain niya lahat ng vampire na natira dun sa city. At itong skeleton ay ginawa niyang undead minions niya yung mga namatay na mga vampire. Habang nasa labas sila Heinz, itong si Hans na skeleton ay busy siya sa pagpasok ng mga undead niya sa portal. Ayon pa sa kanya, ang forbidden knowledge at sinister wisdom, pag pinagsama ay isang magandang kombinasyon. Kung pagbubutihin pa niya ito, pwede niyang buksan ang dimension sa Earth na parang isang bulsa lang. Habang nag-iisip si Heinz, bigla merong tumama sa kanya. At makikita ang isang batang maput na vampire. Nagalit at pilit na tinatanong si Heinz if isa ba siya sa mga naging parte ng Vow of the Abyss. Ang batang ito pala mga kamanwa ay tatawagin na lang natin sa pangalan na Oval Brokoslak, isang two-blood vampire. Kung si Heinz ay isang low-blood kin, at ang dahilan kung bakit siya naging vampire na isang pure-blood, itong si Oval ay mas malakas sa pure-blood dahil isa siyang true-blood vampire. Pero kahit ganun mga kamanwa, parang wala lang kay Heinz ang nangyari sa kanya. At pilit niyang pinapaunawa sa batang ito na siya si Hans, ang Vow of the Abyss. Pero ayaw maniwala ng batang ito. At lalo na hindi siya maniniwala pagtapos niyang sirain ang kanilang hideout at nakawin ang fragment sa kanila. Kaya dali-dali siyang nag-cast ng spell para kay Heinz. At gamitin ito sa ating bida. Habang papasugot siya sa ating bida na merong ngiti, madali lang naiwasan to ni Heinz. At muntikan na daw siya sambit nitong is Heinz. Para sa kanya, mukhang malakas daw talaga tong true blood na to. Nagulat si Heinz dahil merong barrier sa likod niya. At ayaw talaga siyang pakawalan ng bata. Mukhang mahirap makalabas sa barrier na ito. Kaya ang ginawa ng batang true blood ay sinusubukang i-extract ang fragment mula kay Heinz habang siya ay nakakulong. Pero ito lang ang masasabi ni Heinz na merong pagmamayabang at tawa. Tandaan niyo ang aking pangalan. Ako si Hans ang Vow of the Abyss, ang inyong Death Incarnate. Aalis muna ako sa ngayon. Pero hahanapin ko kayo sa susunod. At habang sinasabi ni Heinz ang mga katagan na creepy na pahayag, nag-exit siya na meron pang kasamang style. Ang biglang nawala si Heinz. At ang lahat ay nagulat na kung paano nagawa ng skeleton na yun na mawala sa napaka-tibay nilang barrier. Habang gulat na gulat sila, isang vampire ang tinamaan ng pana. At doon nila napagtanto na ang pana na ito ay ang silver arrow na ginagamit ng mga paladins. Isa sa mga mortal nilang kalaban. Tinuro ng isang vampire ang mga parating na paladin sa kanilang lugar. Habang papunta ang mga knight sa kanila, handa nang sumugod itong mga to, kaya napagtanto nila na nag-aaksaya lang sila ng oras sa lugar na to. Sa kabilang parte ng mundo, tuwang-tuwa si Heinz na nagtagumpay ang mga avatar niya. At na-survive nila ang mission na yun gamit ang mga cheat key nila. Pupunta naman tayo sa unit ni Heinz. Iniisip pa din niya yung graceful exit na ginawa niya sa Otherworld. Na tuwing naalala niya, ay grabe ang hiya niya. Sa sobrang hiya niya, pag naiisip niya ginawa niya ay hindi niya maiwasan na mabwisit, nag-isip na bakit niya ginawa yun. Iniisip niya na ano daw ba ang problema sa kanya, na sa dami-daming linya ay iyon pa nasabi niya. Pero kahit ganun pa man, at least meron na siyang moves na nagawa para pabagsakin ang organization ng mga vampire. At ma-rescue ang kawawang bata. Kung iisipin mukhang hero siya sa ginawa niya, sabay ngiti na merong pagmamayabang. Dahil sa mga nagawa niya, tingin niya ay tumaas na ang karma point niya sa seasoned window. Pero nagulat siya pagbukas niya na. Bakit madami pa din siyang karma points, kahit halos nagastos na niya lahat ng karma points niya nung nakaraan. Naisip niya na siguro dahil sa paglabas niya sa Dark Mage at sa mga vampire, kaya tumaas na ganon ang karma points niya. Pero kahit anumang dahilan, ay pinindot niya ang upgrade skills niya, dahilan na mag-increase ang pag-summon niya ng avatar. Nalabis na kinatuwa ni Heinz.
At biglang lumabas ang system window niya at nag-prop na, "You acquired new special skill, persona." Kahit hindi alam ng ating bida kung ano ito, sinubukan niyang gamitin. Pero bago yon, ang paggamit ng avatar bilang vessels ay kinakailangan ng emotions. At paggagamit ka ng mahigit 3 avatar, kailangan meron kang ma-acquired na skills para ma-recognize ng system. At tingin ni Hines na ayun yung dahilan ng system kaya bakit need niyang mag-upgrade ng skills muna bago mag-clone ng avatar. Naalala niya yung panahong nag-build up siya ng friendship sa strangers at kailangan niya ng talunin ang malalakas na kalaban. Kahit sa loob ng 2 years ay wala siyang ginawa kundi magtago sa society. Pero nagawa niya lahat ng yon dahil para sa kanya ay ito ay isang laro lang. Pero sa reality, siya pa din yung Hines na nagtatago sa kwarto niya. Kahit madami siyang achievements sa ibang mundo, matatawag pa din niyang uncomfortable na katotohanan na pilit niyang tinatago. Ayon pa kay Hans, ang pagiging mag-isa niya, kalungkutan at galit. At maski ang mga sama ng loob niya ay nakatanim pa din sa dibdib niya. Dito nagiging sentimental na ang ating bida mga kamanwa dahil hindi pa din siya lumalabas ng bahay at takot pa din sa society kahit ang dami na niyang achievement. Kaya bigla niyang tinawag si Hans, ang skeleton niya, at inutusan niyang kunin lahat ng emosyon niya. At nakaramdam siya ng kaginhawaan pero sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ang emosyon niya. Para lang itong na-stock sa drawer. At nagulat si Hines na ang salita si Hans at sinabi na wag siyang mag-alala. At ayon pa kay Hans na ang pagtitiis at pagkalugmok ay parte ng kanyang buhay. At ngayon naman ay grabe ang epekto sa kanya. Nagulat si Hines na paanong nakapagsalita si Hans at ayon pa sa kanya na dapat siya ang magsabi nun. Pero yung the way na magsalita ang Hines ay napansin niya na nag-iba kasi kilala niya ang sarili niya. Pero ang personality na dapat sa kanya ay napunta kay Hans. Doon lang napagtanto ni Hines na ang isang avatar na puno ng emosyon ay pwedeng magkaroon ng sariling personalidad. Bago pa siya makapagsalita ulit, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas. Isa na namang pagsabog. Tanong niya habang mabilis na tumakbo papunta sa bintana. May panibagong kontrabida na naman ba sa lungsod? Napangiwi siya habang hawak ang mukha. Hayaan mo na ang mga tagapangalaga ang humarap dyan. Hindi naman yan diretsong nasa harap ko tulad ng dati, sabat ni Hans. Wala akong pakialam. Kailangan mo pa ba ng dahilan para lipulin ang kasamaan, dugtong ni Hans. Nagkatinginan sila ni Hines at doon niya naunawaan ang totoo. Mula nang ilipat niya ang mga negatibong emosyon kay Hans, naging mas malinaw ang lahat. Lagi na lang siyang umiiwas kahit gusto niyang tapusin ang kasamaan. Pero kulang siya ng lakas ng loob para kumilos. Ngayon, si Hans ay tila puno ng determinasyon. Magulo na ang kaayusan ng mundo. Kumakalat ang mga kriminal. Panahon na para ako ang maging batas nila. Gamit ang kanyang kapangyarihan at nagsuot ng maskara, umalis siya para harapin ang kaguluhan sa pinangyarihan ng pagsabog. Sa lugar ng insidente, nagsisigawan ang mga residente sa galit. Ilang beses na to nangyari. Bakit wala pa ring dumadating na tulong? Pinagmasdan ni Hans ang eksena. Napagtanto niyang nagbuo na ng organisasyon ang mga kontrabida at wala na silang masyadong oras. Hindi siya aalis na walang napapala. Gamit ang itim na mahika, nilikha niya ang mata ng kadiliman, ang bago niyang network ng mga espiya. Kayo ang magiging mga matatain ako sa dilim, naisip niya habang pinagmamasdan ang mga ito, handang habulin ang mga makasalanang nagtatago. Hindi kalayuan, may grupo ng mga batang estudyante na nambubuli sa isa nilang kaklase. Kunin mo siya ng ashtray, sigaw ng isa. Tawanan sila habang may batang lalaki na humawak ng sigarilyo sa isa pa. Aba, ikaw ang pinaka-the best na ashtray. Umiyaw ang binibiktima, nagmamakaawang tumigil sila. Sa kabilang kalsada, isang babae ang mahigpit na niyakap ang anak at takot na nagtanong, saan tayo pwedeng tumakbo? Isang lasing na lalaki, habang umiikot ang sinturon, ang pasigaw na inaakusahang nagsisinungaling ang babae. Samantala, isang magnanakaw na may maskara ang binasag ang bintana ng tindahan, pumasok, at habang binubuksan ang cash register ay nagsabing, "Ito lang ang kailangan ko." Tahimik lang si Hans, pinagmamasdan ang lahat, ang kanyang mga iniisip ay puno ng kadiliman at determinasyon. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi na mas mataas pa sa basura, at nararapat lang silang maparusahan. Ang kaparusahan nila ay isang trauma na ukit sa kaluluwa, isang araw na hindi nila malilimutan. At kung sakaling muling sumibol ang kasamaan sa kanila, ang kadiliman ay muling babalik para sa kanila. Sumigaw ang buong lungsod sa takot. Lalong naging bihasa si Hans sa kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa sapat. Malayo pa, marami pang karumihan ang kailangang linisin. Buong lungsod ng kasamaan ang kailangang dalisayin.